Ay. Kayo kuya nakalis. 22. Malapit na ata ako. Nauna kayo sa akin. Opo. Hindi, umuwi lang ako. Alas 6 nandito ako. Yeah, that's me. Ako po yun. Konnichiwa guys. Charot, practice lang. So ayan, sumakses tayo today. Nakapag-submit tayo ng application natin for Japan visa. Grabe po yung pinagdaanan natin para makarating sa puntong ito. Although hindi pa natin sure kung aabot tayo dahil today it's March 4 and flight po natin sa April 3. So God bless sa atin. Pero tinanggap naman nila yung application natin. So may hope pa naman na umabot yung visa natin for our flight kasi may ticket na tayo, wag tularan for cherry blossoms. Hindi ko na foresee na mag-a-advise yung Japan Embassy ng at least 2 months before our travel date na mag-apply tayo for our Japan visa. Kasi before 1 week, okay na yung processing or 5 days to 1 week. Like, secured na yung Japan visa natin. Pero ngayon, hindi sa dami ng applicants. In fact, may mga travel agencies na hindi na tumatanggap ng visa applications ngayong March. Kasi ganun karami yung nag-a-apply ngayon. So, ang tanging tumanggap sa atin, yung nasa likod, it's Relay Tours here in MOA. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung process tapos requirements na sinabit natin. But before that, kung magta-travel kayo in the Philippines, in Japan, or anywhere else in the world, you can book your activities, hotels, travel items, eSIM, transportation, mga Shinkansen ganyan via Klook, and use my promo code DIVGINUKLOOK para maka-discount kayo. Kung magbubook naman kayo ng hotel sa Agoda, pwede nyo din gamitin yung code ko, DIVAGODA, para maka-discount kayo. I think 10%. Comment ko din sa baba yung codes natin, tapos yung mga links kung kaya ko na mag-provide yung mga fino-foresee nating ibubuk. Ngayon lang ako nakapag-submit, 'di ba? March 4, tapos April 3 na yung flight. Around 2nd week of January, nag-apply tayo for US visa. So, mas priority ko yung US visa na yon because it's a business trip and all expense paid siya. Tapos, nag-US naman tayo noong February. No, February 8 to 21, nasa US tayo. Tapos, February 23 na yung uwi natin sa Pilipinas. I apologize if haggard tayo today. Karating lang natin from Singapore kahapon, tapos wala pa tayong maayos sa tulog. Tapos kanina madaling araw gumising tayo at sumulat ng pangalan natin dito sa Relay Tours. Kasi yung proseso nila, kailangan yung maglista ng pangalan dyan. So yung pinaka-early, yung pinaka-unang nasa listahan ay 10 PM nandito na. Okay, naglista na sila dyan 10 PM pa lang. Tapos nandito ako 3 AM, pang 22nd ako sa listahan. Sila na lang tumanggap talaga sa akin, 'di ba? Na-mention ko, wala na talagang tumatanggap. As in, ito na lang talaga. Yung pinakahuli kanina sa listahan, 60 slots yung in-accept nila today. 9:40 plus yung oras na nandito siya. Pero I suggest, pumunta na kayo dito ng maaga, okay? Madaling araw. Tapos, umuwi muna ako. Tapos, nag-edit ako ng vlog kasi grabe. Di pa tapos yung New York vlog ko. Meron pa tayong Virginia, may pa tayong Washington, DC, meron pa tayong Mexico, meron pa tayong Florida vlogs, meron pa tayong Singapore vlogs. Pero mauna itong ma-upload para in time for Sakura season, okay? Nakauwi pa tayo kanina after natin maglista dyan, tapos bumalik tayo dito ng mga 9:55. Pagkarating natin, tinawag yung pangalan natin. So ibabaklak ko yung mga pinagdaanan natin kanina. Insert clips. Nandito tayo ngayon sa harap ng Relay Tours. Madaling araw, 3 AM nandito tayo. So, totoo yung chismis na kailangan natin pumila. Hindi naman pumila kasi may listahan pala na may listahan nakapaskil sa harap ng Relay Tours. Tapos dyan sinusulat yung mga pangalan. And pwede naman tayong umuwi. Alas 10 tayo. Mag-4 actually tayo nakapagpalista dyan. Pwede tayong umuwi tapos bumalik dito ng before 9:55. Kasi 9:55 sila officially magtatawag yung Relay Tours. So grabe po yung sitwasyon ngayon for Japan visa application. Kailangan talaga natin planuhin ng maayos. 5 working days to process the application. Ngayon nakalabas na tayo. So yung proseso dyan, tatawagin pangalan ninyo,
So, for today, yung mga nakalista lang, yung papapasukin. Ngayon, nag-60 sila, pero 40 talaga yung standard nila na ina-accept. Yung 40th person to list her or his name ay nasa 8 a.m. nandito. Basta agahan nyo na lang guys kung desperado kayo like me. Now, yung requirements natin, yung common requirements naman ay passport. So, yung passport, kailangan yan may signature, okay? Tapos yung last page, yung page 44, pinapa-fill outan din nila. So, nandun yung emergency contact ninyo, okay? Application form with passport size picture. Yung application form, madadownload nyo sa website ng embassy. Para yung updated application form, yung masasubmit ninyo. PSA issued birth certificate. Tapos kung kayo naman ay married, required kayo mag-submit ng marriage certificate. Okay? Issued within 1 year. Tapos, kung may Japan visa na kayo sa passport ninyo, pwede na kayo hindi mag-submit ng birth certificate, okay? Or marriage certificate. Other requirements, itinerary in Japan, applicant's bank certificate, balance within the last 6 months must be shown. Tapos, meron ditong if the average daily balance in the last 6 months is not indicated, bank statement must be submitted to prove transactions within the last 6 months. Pero itong mga binabasa kong requirements, makukuha nyo din ito sa website ng embassy. Itong binabasa kong requirements, alright? Nagsabit din tayo ng income tax return or ITR. So, dapat may pirma nyo yan, pati ng employer ninyo. And then meron ditong nakalagay for business owners, proof of actual payment of tax must be submitted in addition to the BIR tax payment certificate form. Hindi naman tayo business owner, so yung ITR lang yung sinabit natin. And of course, applicant's employment certificate. So kailangan sa employment certificate or COE, Certificate of Employment, meron period of employment, salary, and position. Para naman sa mga business owners, so magsabit kayo ng Certificate of Business Name Registration and Mayor's Permit from the City Hall. Okay? Kung wala naman kayong masasubmit sa na-mention ko, okay, na Certificate of Employment, yung ITR, kailangan ninyo ng letter of explanation kung bakit hindi kayo makapag-submit ng mga requirements na yon. Tapos para sa estudyante naman, a copy of school ID or certificate of enrollment in school must be submitted. Tayo, this will be our second time hopefully in Japan. Nakapag-Japan na tayo noong 2020, that was before the pandemic. 2020, tama, before the pandemic kasi January 2020 yon. As in, nung first day natin sa Japan, tinext ako ng friend ko, ka-opisina ko, hey, may first case na dyan ng COVID-19. So after 5 years, hopefully makabalik tayo with multiple entry visa. So yung multiple entry, it's something that we must request. Multiple entry temporary visitor visa request, makikita nyo din yan sa website ng embassy. Okay, sa website ng Japan Embassy. Download nyo na lang. Meron sila ditong parang 4 categories. Nag-US tayo nung January. So, US is considered a G7 country. So, sana matanggap tayo for multiple entry. Nakalagay dito as travel Japan within the last 3 years. 2020 yung last travel natin. So, bahala na lang, Lord. Thank you so much in advance. So, bahala na. Okay? So, meron pa ditong ibang categories para makapag-apply kayo ng multiple entry na visa. Ito naman, important, sa application form, it should be wet signature, tapos huwag kayong mag-leave ng blank. Lagyan nyo na lang ng NA. Kasi binusisi nila dyan, nitetext sila tayo about sa status ng passport natin, visa application natin. And sinabi ko sa kanila na, actually, itong Japan visa, tanggap ko ng kahit pa paano tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ako makakalipad sa Japan. Pero tinay ko lang yung luck ko today na makapag-submit. Tapos, ang non-negotiable for me, non-negotiable, ang hindi ko talaga dapat ma-miss na flight ay yung sa US because it's an all-expense paid na luxury trip yung US. So, sayang naman, ano din siya, pagkakataon to build relationship with the best at work in Nielsen, like globally, is something na valuable for me yung trip na yon. Sabi naman dito ng agency, pwede namang i-pull out yung passport natin. So, inform lang natin sila. Okay? I hope naka-help itong vlog na ito. God bless, diba? God bless sa ating lahat. Sana ma-approve yung Japan visa nating lahat. Makapag-submit tayo in time for our trip. And, yeah. Cherry blossoms na kasi tayo last year sa Korea. So, this time, I hope it will be in Japan. Sa totoo lang, medyo lagare yung 2025 natin.
Naka 2 countries na tayo. Hindi, 3 countries. Nag-Mexico pa tayo after US. US, Mexico, and Singapore. Naka 3 countries na tayo. So, sa totoo lang nakakapagod, pero masaya naman. Sometimes I just feel like, wait, kailangan ko ng break. Pero wala tayong choice kasi yung US, agad-agad, di ko in-expect yun, na yung US na luxury trip, na incentive sa atin for being a top performer at work, next month agad siya. So, konti lang kami. So, it's really something that I shouldn't miss. I think nasa around 20 to 30 lang kami. 20 to 30 employees from all over the world. So, imagine, napakalaki ng Nielsen. So, thank you, Lord, for all the blessings. And maraming salamat din sa inyo, guys, sa pagtutok lagi sa atin. Na-appreciate ko yung mga nagsasabing inabangan yung journey natin from the very start. Nag-start tayo 2019 sa pag-vlog ng Korea, ganyan. Maraming salamat. Yung mga bagay na to, yung pagta-travel natin, hindi ko to magagawa kung wala kayo. Wala yung mga tao, kung wala din yung mga tao sa paligid ko. So it takes a village for us to reach places. Literally and figuratively. So this is Dave, guys, the Kuripot Traveler. I-upload ko pa yung mga New York vlog ko, guys. New York vlog, Mexico, Singapore, US vlogs. This is Dave, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye! Papunta pa lang Relay Tours MOA kung saan tayo nag-apply. Ito siya. Pasok kayo dyan, in between IKEA and this Pet Express. Tapos, dire-diretso lang yan. Okay? Nandito yung Mall of Asia Arena. Yun.